Kuya Uni, alam kong iniingatan mo ako bilang kapatid mong bunso. Muntik na nga akong mapunta sa prostitute pero nag-iingat ako, hindi ako papayag. Nandito ako, nagpaawa sa iyo, patawarin mo ako sa ginawa ko na ilang taon tayong hindi nagkita. Kadalasan, ang isang yaya ang may binibidang alaga. Pero sa tampok nating kwento ngayon, ang alaga, ang panay, ang papuri sa nag-aalaga sa kanya. Gaya ni Naya sa kanyang Yaya Ellen. Si Ate Ellen is very kind and we can really trust her na iwanan lang siya here sa house. So, she's really trustworthy. She knows how to do hilot kasi so whenever I have back pain or any pain, she's really trying to make us feel better na wala yung pain sa amin by massaging us. And I really appreciate that. At meron ding kwento si Naya tungkol sa kanyang yaya na labis niyang ikinahabag. 2 weeks ago, she told me kasi her life story na she came from Cebu. Tapos, akala nga she will work in Manila as a helper. Pero, dinala po pala siya to Davao to be sold as a prostitute. Bunso sa 4 na magkakapatid si Ellen. Panganay nila ang kanyang Kuya Oni. Pangalawa, ang kanyang Ate Bebe. At pangatlo naman, ang kanyang Kuya Romy. Dahil wala ng ina at nasa piitan naman ang kanilang ama, ang Kuya Oni nila ang nagsisilbing nanay at tatay ng magkakapatid. Malamat ko po yung kuya ko eh. Kuya ko yun, siyang nag-alaga. Kasi wala na kaming tatay nung maliit pa kami. Siya yung namin. Wala na kaming tatay, maliit pa lang ako. Si Kuya Uni po tumayong bilang tatay, kapatid. Pero dahil sa labis na kahirapan, napilitang mamasukan bilang kasambahay si Ellen sa edad na 14. Kapalit ang libreng pagpapaaral sa kanya ng kanyang mga amo. Ito ang naging dahilan kung bakit kailangan niyang mawalay sa kanyang mga kapatid. Walang kamalay-malay si Ellen na dito na pala magsisimula ang kalbaryo ng kanyang buhay. Para lang naka-third year na ako, hindi ko natapos gawa ng may babaeng nainganyo ako sa mga sinasabi niya na sa akin ka na lang pumasok, malaki sweldo, wala ka namang gagawin, doon lang sa bahay, libre lahat. Kahit di ka na umuwi ngayon, malibre damit. Hindi na po ako umuwi doon sa amo ko, yung pinag-aaral ako na nila. Imbes na mamasukan, ibinenta pala si Ellen bilang GRO sa isang club. Pagdating doon sa Davao, binibenta pala kami sa club. Hindi ko naman po alam kung anong gagawin namin. Tapos sabi ko, ano pong gagawin namin? Sabi, maligo, mag-lipstick. Lalandin niyo yung matatanda doon. Ano po? Hindi naman po namin yung alam. Sabi, kaya matuto kayo, may utang na kayo sa amin. Sabi ko, bili lang po ako ng napkin kasi meron ako. Hindi na po, tumakas na po ako. Kasi ayaw ko po yung gano'ng virgin pa ako nun. Virgin, wala pa nga boyfriend eh. Dahil hindi nagpadaig sa takot si Ellen, tuluyan siyang nakatakas sa kamay ng bugaw na nagsama sa kanya sa Davao. Dito na rin niya nakilala ang taong totoong tutulong sa kanya na makapagtrabaho bilang kasambahay. At nang makaipon, tumulak na si Ellen pa Maynila, naghahangad na dito niya maisasaayos ang buhay na muntik nang gumuho. Pumunta ako ng Maynila kasi gusto ko makaipon ulit, gawa na uuwi ako ng Cebu. But noon, hindi ko na nakikita yung pamilya ko. Kaya naman masukan na ako, nakilala ko si Manshine. Tumagal na ako. Karoon ako mabait na amo. Nahuhugutan naman ng saya ni Ellen ang kasalukuyan niyang buhay. Sa katunayan, nakauwi na siya sa Cebu. 10 taon na ang nakararaan para mabisita muli ang mga kapatid niyang sina Ate Bebe at Kuya Romy. Isang tao na lamang talaga ang hindi niya nakikita sa loob ng 41 taon. Sino yung hindi mo nakita sa Cebu? Yun nga po, yung Kuya Uni. Yun, nag-asawa na daw, taga-Ormoc yung babae na pangasawa. Gustong makita ngayon si Kuya Oni. Miss ko lang nga po para malaman nila na buhay ako, may pamilya ako. Kuya Uni, alam kong iniingatan mo ako bilang kapatid mong bunso. Muntik na nga akong mapunta sa prostitute pero nag-iingat ako, hindi ako papayag. Masukan na akong katulong, hindi nyo alam, naghihirap ako.
magsikap, pero wala pa rin. Hirap pa rin na makauwi. Nandito ako, nagpaawa sa iyo, patawarin mo ako sa ginawa ko na ilang taon tayong hindi nagkita. Kung kilala mo pa ba ako? Ibinuhos na ni Ellen ang kanyang buhay sa pagsisilbi ng tapat sa ibang tao. Ngayon ay unti-unti na niyang inaani ang bunga ng kanyang kabutihan sa kapwa. At sa pagkakataong ito, ang kanyang alaga. Isusulat kita, Ate Ellen, kwento mo buhay mo sa akin. Habang nagkikwento ako, natatype niya. Sabi ko, ano ba ginagawa mo? Isusulat na kita sa wish ko lang. Kasi, di ba, napapanood natin ganyan ka rin, yung nawawala sa pamilya. Oo nga, mas matagal ka pa nga nawala kaysa kanila, oh. Matagpuan pa kaya ni Ellen ang kanyang Kuya Oni? Sa edad ngayon ni Ellen, posible kayang buhay pa ang panganay nilang kapatid?